gamitin ang quiz builder. Ayan. Offline po ito. Gumagana to kahit naka-off po yung ano ko. And then, nalabas po dito yung pound save quiz data. Ibig sabihin po, nakasave po dyan yung huli nating ginawa. Ayan. So, sige po, i-clear all ko to. Ito yung nagawa ko ng quiz. I-clear all ko po lahat yung nandito. Para lang makita natin kung paano siya gumagana. And, so, kinilik ko po yung clear all. Gamitin nyo lang po yung slider sa ano na po. Ayan. Clear all din natin yung mga questions. Ayan. At clear all ulit natin ang mga section. Ayan. Dito po, so isa-isahin natin. Dito po meron tayong question part, section. Dito naman po quiz type, yung sa ano natin, yung parang control. Diyan natin ilalagay yung title, yung oras. Ayan, pwede natin baguhin to. Kapag 0 po yung ipinalit natin sa time, unlimited po yun. Hindi siya magbibigay ng timer. Dito naman sa ilalim na to, dyan lalabas po yung mga preview ng mga question na inilagay natin. Galing po dito. Ngayon, may delete button yan kanina, may delete button po yan. Pwede nyo i-delete yung mga question kung meron kayong papalitan or hindi nagustuhan na question. Pwede nyo palitan. Then, yung shuffle question po dyan para mag-shuffle po yung mga question na nilagay nyo dito. And then, dito naman sa part na to, dyan na po yung part na mag-a-add na kayo ng mga section. Connected po siya dito sa participants. Once na malagyan natin siya ng question, pwede na tayo ditong mag-add ng participants. And then, ilalagay naman natin yung section na pumasok po dito. Ayan. So, tingin ko unahin po natin yung section. Ayan. Dito po, maglalagay ako ng section, halimbawa 8 guava. And bulk naman po ito, kaya pwede kayong maglagay ng marami. At na-adjust din po yung mga ano niyan. Ayan. Na-adjust po yan. 8 guava, 8 mangosteen, 8 grapefruit, 8 atis, at 8. Pwede pong walang 8. Pwedeng section na kagad. Depende po sa inyo kung ano yung lalagay nyo. And pwedeng isang section lang naman. Ayan, nasa sa inyo po yun. Ako po kasi gusto ko yung lahatan na. Kasi para the same time, pwede na akong kumuha ng section kahit na maramihan. 8 atis, 8 dragon fruit, at 8 lanzones. So, lahat po yan, yung mga section na hawak ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na section po yung load ko. And then, click nyo lang po yung add section dito. Pwede rin naman kayo dito maglagay, pero click kayo ng click dito ng add section. Dito kasi maramihan na. Ayan. So, kung isang section lang naman ilalagay nyo, pwede na kayo dito sa part na to. Ayan. And then, okay na tayo. Meron na tayong 6 na section. Ayan. Pwede kayo mag-delete ng mga section kung hindi nyo trip na isama lahat or meron kayong dapat palitan. Ngayon, punta tayo sa bulk add participants. Mamili po tayo dito ng section. Unahin natin ang guava. Ayan, dapat nakaselect na po kung anong section yon. At dapat naka-ready na rin po ang inyong master list. So, dito sa master list, hanapin natin ang guava. Master list, ano to? Class record. Ayan, sa una lang po yan matrabaho, pero kapag yan na-save nyo na lahat, matik na po yan sa iba po na pwede nyo nang gamitin lahat yung mga participants, ano niya, part.
balik tayo sa ating bulk add participants. Dito pa pwede na kayo mag-paste ng mga pangalan, ano? Ayan, Control C, and then Control, ayan na, pumasok na pala. And then, baba kayo ng kaunti. Ayan, nasa ilalim po. Add naman tayo ng girls. Control C and then Control B. Ganun lang po. Meron na tayong isang section. Click naman po natin yung add participants. Mapapansin niyo po dyan, ito na yung mga participants natin, yung estudyante natin ng section ng guava. Punta naman tayo sa mangosteen. Close natin to. Punta tayo sa section ng mangosteen. Ayan. Mukha lang siya matrabaho sa una, pero kapag nasanay po kayo, ano na to, pangkalahatan na to. Kumbaga, kasi may import and export po tayo eh. Ayan, Control C, and then Control B. Yun yung male. Doon naman tayo sa female. Control C and then Control B. Backspace. Ayan. And then, kung na-select na natin yung section, click Add Participants. Ganun lang po kadali. Close na tayo ulit. Pangalawang section na yan. Punta naman tayo sa grapefruit. So, siguraduhin lang po naka-ready yung inyong mga class record. Pero kung isang section lang naman, madali na yan. Ayan. Mabilis na yan. Control C. Pinapakita ko lang sa inyo po na kahit maramihan po pwede kayo maglagay dito. Pwede kayo mag-import ng mga pangalan dito. Ayan. Control C. Control C, Control B lang po ako. Ano po? Tapos pili kayo ng section. Ito ay, kung ako nagkakamali, ay grapefruit. Ayan. Add tayo ng grapefruit. Close natin ang grapefruit. Punta naman tayo ng atis. Ayan. Pwede na natin i-select yung atis para hindi natin makalimutan. Ayan. Control C and then Control B. Backspace lang tayo, then add participants. Ayan na po. So, ito na yung mga huli, no? Yung mga atis, guava, atis, dragon fruit, o dalawang section na lang. Close na natin itong atis. Isang section pa. And then Control C. Control B. Ayan.
So, okay na tayo sa dragon fruit. Click na natin yung add participants. Ayan. And then, last section, close na natin to. Don't save. Ang last section natin ay Lanzones. Ayan. Para lang din tayong gumagawa ng forms. Pero ito, ano na to? Kumbaga, copy-paste ka lang dito sa forms kasi kadalasan, iisa-isahin mo pa yung pangalan. Ito, bulk names na, oh. Hindi ka na mahihirapan pa per section. Ayan, control C ko na, and then control B. Ito naman ay sa girls. Control C and then control B. Ang huli nating section ay Lanzones. Ginawa ko siyang pagkakasunod-sunod kung ano yung section ko para hindi rin ako nalilito. And then click add participants. So ito na po lahat yung ating participants. Yung dalawang part na yan lang yun ang medyo ayan, ngayon, natatakot ako baka ito ma-delete. Katulad doon, parang naklik ko yung clear all. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, i-import po natin to. Ayan. Yung mga yan. Ayan o. Meron tayo ditong import participants. Ay, baliktad. Export pala. Export participants. Once na ma-export natin yung participants, ito na po siya. So, pwede natin yung pangalanan. Punta tayo sa folder. Pangalanan na lang natin ng section grade 8. Grade 8 participants. Ganon. Kayo po, bahala kung anong gusto niyong pangalan. Ganda lang yung naaalala nyo bigla. Madali nyo maalala. So, kung may title na yan, may pangalan na, okay na lahat. Kahit mabura nyo po ito, kahit mabura nyo po yan, yung mga participants na yan, maaksidente nyo po yan lahat, pwede kayong mag-import ulit ng participants. Basta tandaan nyo yung title at kung ano kung saan na-download. Actually, sa download folder lang naman siya. Pero pwede nyo ilipat sa mas safe kayo. Ayan. Ngayon, participants and section imported successfully. Click OK. Kita nyo po, na-delete ko lahat yon. Pero ito na po lahat yung inyong mga estudyante. At ang tips and tricks dito, pwede nyo po siyang magamit pa po yung mga na save nyo na names sa iba pa pong gamit. Katulad na lamang ng call a participant. Pwede nyo po ilagay yan dito. Ayan. At pwede nyo rin pong ilagay sa iba pa. Katulad na lang ng math code cracker. Ayan. At marami pang iba. Maliban lang sa attendance checker. Iba format niya. Ayan. So, quiz builder. Balik tayo sa quiz builder. So, meron na tayong section. Meron na tayong names. Gagawa na tayo ng quiz. Meron po tayong choices ng type ng quiz. Kung multiple choice, true or false, identification, or enumeration. Nasa sa inyo po yan kung ano yung gusto nyong gamiting question type. So, kung gagawa po ako ng multiple choice, Philippine, ano ba magandang topic? What is the capital of the Philippines? And then, ayan, pwede tayo mamili ng choice ng sagot. Ito po yung correct answer nasa ilalim. Pwedeng 3, halimbawa, o 4. Lagyan natin dito Manila. And then yung iba France. Cebu, Davao. And then, pag okay na po yan lahat, makikita nyo po yung add question na blue. Click. Meron na tayong isang
question. Ayan. So, add tayo ulit. What is... Ngayon, gusto ko naman identification. Sawa na ako sa ano. What is the capital of France? So, lagay natin Paris. Add question. So, mapapansin nyo, ito na, meron na tayong multiple choice, may identification. Pwede nyo po i-edit yan, pwede nyo i-delete. Ayan. So, sample lang naman to, dalawa lang muna ginawa ko. Ngayon, pangalanan natin yung ating quiz. Halimbawa, PH, trivia, para madali rin natin matandaan kung saan natin siya, ano. Nga pala, sa ilalim po niyan, may shuffle. Diba? Natatanda natin, shuffle. Click natin yung shuffle. Ayan, pwede na siyang mag-shuffle ng quiz. Ayan. Okay na tayo lahat, and then pwede na natin i-export. Ayan. Siya nga pala, pwede rin po natin i-export ang quiz. Diba, nakagawa na tayo ng quiz dito. Sa ito mga to. Dito sa gilid may export JSON and import JSON. Yan po yung pinaka parang save natin ng mga question. I-export natin yung JSON. Ayan. Ito po yung nagawa nating quiz. Halimbawa, na-delete ko to. Uy, nagkamali ako. Na-delete ko. Pwede natin i-import ulit yung quiz. Ano yung pangalan ng quiz natin? Ang pangalan ng quiz ay PH Trivia. Import ulit natin yung PH Trivia. Ayan, and then click OK. Ayan, at bumalik na po ulit yung ating nagawang question. So, isaset ko lang muna yung time for 0 para makita nyo lang po. And then, ready na to, pwede na natin i-export to HTML. Ito na po yung ating nagawang quiz. What is the capital of the France? Ngayon pala, no? Bago tayo magpasagot ng bata, pwede tayong mag-call ng participant. Ito po yung section na in-upload natin kanina. Click select. Ayan. So, dali, di ba? So, ganun lang po. Lalo na kapag ano tayo sa mga bata at ang daming section na hawak natin. Yan, nakakatuwa. Then, what is the capital of the Philippines? Kung halimbawa, mali ka, ang sagot mo mali. Cebu. Automatic din po yan mag-wrong. Wrong. O, di ba? Nakaka-enjoy siya. What is the capital of the Philippines? Pag tama ka naman, Correct. magsasagot din siya ng correct. So, lalabas na rin yung nakuha mong score. So, nakaka-enjoy siya. Offline po yan. Promise, offline po yan. Ayan, naka-off po yung wifi ko. Ayan. Pwede nyo siyang ulitin. Click nyo lang po yung refresh button. At pwede nyo isend to sa mga estudyante. Ito, halimbawa na-download nyo, na-export nyo na siya. Yung file na yan, ito, pwede nyo isend sa bata. At malaro ng mga estudyante. Ayan. Pwede na nilang laruin sa cellphone nila. Ayan. Ngayon, maglalagay ako timer. So, kung gusto nyo lagyan ng timer, nasa sa inyo na po kung anong oras, gaano katagal. And then, i-export ulit natin. Lagyan natin PH Trivia with timer. And then, export standalone. Hindi siya komplikado, madali lang siyang gawin. Sa una, akala nyo lang mahirap. What is the capital of the Philippines? The France? Paris? Correct. Ayan. Pero, huwag nyo kalimutan, tawag muna tayo pangalan. Ayan. Nga pala, pansin nyo po, no? Nahinto po ang timer tuwing tatawag tayo ng estudyante. Nakapost po yan sa likod. Tingnan nyo. Ayan. Tatakbo lang po ulit yan kapag
magtatawagan na. What is the capital of the Philippines? France. Wrong. Ayan. Diba? So, nakaka-enjoy siya.